Sabi nga sa Mateo, chapter 6, verse 19, verse 20, 21. Ano sabi doon? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil sa lupa, may mapanirang insekto. Dahil sa lupa, may kalawang. Dahil sa lupa, may nakakapasok na magnanakaw. Subukan mo ang pera mo, ilagay mo dyan, mawala yan. Kasi maraming magnanakaw. Sabi ng Lord, sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Sa langit, walang insektong mapanira. Sa langit, walang kalawang. Sa langit, walang nakapasok na magnanakaw. Sapagat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ay dapat bantayan natin ating puso. Ang kayamanan ay madaya. Masama ba mag-impok ng kayamanan? Hindi. Ang sabi ng ibang bahagi ng kasulatan, mas mabuti ang masinop ay sa waldas. Kaya lang, huwag kang maging sakim. Huwag kang maging makasarili. Huwag kang mag-impok lamang para sa iyong sarili. Naalala niyo yung Lucas 12 verse 15 hanggang 21? Pinaingat ang Lord ang lahat ng tao sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasi ang buhay ng tao wala sa laki ng kanyang kayamanan. Ganyan ang sinapit ng isang taong mayaman, umani ng sagana. Sinira niya kanyang maliit na kamalig at pinalitan ng malaking kamalig. At doon niya nilagay ang lahat ng kanyang ani at hari-harian. Ngunit ginising siya na hangal sa gabi ito, babawiin ko ang buhay mo. Kanino mapupunta mo yung pinag-ipon mo sa sarili mo? Ganyan ang sapitin ng taong nag-ipon ng kayamanan sa sarili o ito ka sa paningin ng Diyos. Hindi masama ang maging mayaman. Baka magkamali kayo ng interpretasyon. Hindi masama ang mag-ipon para sa pamilya. Alang huwag kang maging makasali. Huwag kang maging sakim. Huwag kang maging mapag-imbot. Bahaginan mo yung mga nagugutom, nauhaw, hubad, dayuhan, may sakit, nasa bilangguan. Mga mahirap, lumpo, pilay, bulag. Huwag mong sarilinin ang pagpapala na binigay sa iyo ng Diyos. Dahil hindi iyo yan, katiwala ka lang dyan. Habang may buhay, sumunod tayo sa Panginoon. Pahalagahan natin ang iba. Dahil yan ang tanging daan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil sa pagbuhay sa mga patay, at tanggap tayo ng gantimpala. Pag binasa mo yung Matthew 25 verse 31, Lucas chapter 12 verse 12, 13, 14, ipinagagawa sa atin ng Lord yan, mga bagay na yan. Para magkaroon tayo ng daan, malaya tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Huwag maging sakim, huwag maging makasali, huwag maging mapag-imbot. Dahil yung mga kasalanan yan na kinasusuklaman ng Diyos. Matuto tayong magmahal sa ating kapwa. Matuto tayong magpahalaga sa kingdom ng Panginoon, sa kanyang kaharian. Sabi nga sa Matthew 6:38, unahin niyo ang kanyang kaharian at lahat ng bagay idaragdag sa atin ng Panginoon. Yan lahat na yan, dinaragdag lang yan ng Panginoon. Mahalaga kasi ang kaharian ng Diyos. Maraming pangailangan ang kaharian ng Diyos. Dapat maging bukas ang ating isip at puso. Na sa ministry ay maraming pangailangan. At dapat pahalagahan natin ang kaharian ng Diyos habang nasa lupa pa tayo. Anong mapapala ng tao?
makamit man niya ang buong salimutan, mapapahamak mga kanyang kaluluwa. Hindi natin kayang bayaran ng Diyos. Ito yung mga tao nag-ipon ng ipon sa mundong ito. Mga tao walang ginawa, kundi magpayaman na magpayaman. Walang ginawa, magtrabaho na magtrabaho, nakalimutan ang Diyos. Kahit isang araw man lang, araw ng Sunday, nakalimutan pa nila na ang papitong araw, pinag-imbanal ng Diyos. Na ang papitong araw, pinagpala ng Diyos para sa tao. Sila yung mga tao, walang ginawa, magpayaman, magtrabaho, inalimutan ang araw para sa Diyos. Dating ang panahon kayong magsusulit sa Diyos. Harap kayo sa Diyos. Lahat tayo. At baka matakot ka. Kasi mismo, ikaw, alam mo na pakinggan mo ang mga aral ng Panginoon ngunit pinaliwala mo. Walang taong nakaligtas sa paghuhukom. Lahat nakapakinig. Lahat nakapakinig ng mga aral ng Diyos. Kaya nga magbago tayo ng ating isip at puso. Lahat ng ating napapakinggan, sundin po natin. Kasi wala kang mapapala kapag puro sanlibutan lamang ang iyong pinukusan. Sabi ng Biblia, Colossians chapter 3, ang pahalagahan natin yung mga bagay na sa langit. Kasi pang walang hanggan yun sa mga bagay sa lupa. Hindi ko sasabing hindi mahalaga. Mahalaga rin mga bagay sa lupa. Ngunit ito'y pansalandali lamang. Maiksi lang ang buhay sa lupa. Magkamali kayo ng interpretasyon. Sa lupa, mahalaga rin. Kasi nandito tayo at nandito ang ating pamilya. Ngunit bigyan yung halaga ang mga bagay na sa langit. Na kinauna ni Kristo, nakupo sa kanan ng Diyos. Doon natin ipokus ang ating isip at puso. Pagdating ng paghuhukom, tayo walang takot na harap sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon pa lamang, baguhin natin ang ating isip at puso. Bigyan nyo ng halaga, ng balyo ang salita ng Diyos. Ako po'y manalangin. Kung ikaw makasalanan, dumadalo ka linggo-linggo. Ngunit nandoon ka pa rin sa mga gawa na naman. Ang sabi ng Biblia, kubarin natin ang dating pagkatao. At isuot ang bagong pagkatao. Hanggang sa maging kalarawan tayo ng Diyos. Na lumikha sa atin para maabot natin ang kanyang kalooban. Ako pa manalangin. Kung nga hindi nyo pinagsisihan yan, hindi kayo magpatawad sa inyong kasalanan. Dapat repent. Magsisi. Ako'y manalangin. Sumunod kayo sa maiksing panalangin. Sabihin natin, patawad po, Lord, sa paging makalaman ko. Patawad po sa pagsisinungaling. Patawad po sa pag-iimbot. Patawad po sa lahat ng aking karumihan. Sa isip, sa gawa, sa pananalita. Patawad po sa pagsuway ko sa utos mo. Patawad po sa kasinungalingan ko. Patawad po sa hindi ko paging tapat sa iyo. Patawad po sa pagnanakaw ko na aking ikapothandog. Dahil yan ay kasalanan sa Diyos. Patawad po sa pagmamataas ko. Patawad po sa pride ko, sa pagkatisod ko. Kasi ang mga mapapride, malimit at titisod yan. Walang mapride na papasok sa langit. Walang matisuring papasok sa langit. Tandaan po niyo. At kapag tapos tayo magsisi, ako'y manalangin ng kagalingan. Kasi pagkatapos maalis ang kasalanan, kasunod na puno ng ikagalingan. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Father in heaven, pagpalain mo lahat na may karamdaman sa mga ito. Abutin mo sila. Marami na po pinatay ang kanser. Kanser sa utak, kanser sa buto, sakit sa ugat, bato sa apdo, kanser sa lapay, kanser sa baga,
cancer sa atay, breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer. I rebuke in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Out! Pinapatay kita, karamdaman ka. Inaalisa kita ng misat kapangyarihan. In Jesus' name. In Jesus' name. Abutin mo lahat ng nangailangan. Yung mga nagdurugo, mabreak ka, spirit ng pagdurugo. At yung mga saradong matres, Lord, ibukas mo. Bigyan mo ng anak, ang walang anak, i-receive mo yan. Pagpalain mo ang bawat sinapupunan. Yung mga lumpo, piray bulag, pagalingin mo. Yung mga nakaratay, ibangon mo. Itayo mo sila, Panginoon. Sa iyong kapangyarihan, makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Habang ito'y ating binabanggit, kumikilos ang Panginoon. Sa ngalan po ni Jesus, dalangin ko rin po na magkaroon kayo ng maraming binhi, maraming tinapa. I-receive nyo. Maraming pang-alay, maraming pang-handog. I-declare ninyo ang mga salita ng Diyos. I-receive ninyo ang salita ng Diyos. Galatians chapter 3, verse 13, verse 14. Yung pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapala, i-receive ninyo na makamit na mahintil. At ang Holy Ghost sa kanyang pangako, makamit sa pamagitan ng pananalig. John 10:10 ang buhay sa langit, buhay na masagalang lubos. Upon that blessing, i-receive ninyo. Father in heaven, pagmalain mo kami lahat. Idaloy mo sa bawat pamilya ang iyong pagpapala, ang iyong mga blessing. Ang himala mo, ang kalayaan. Dalahin ko rin ang bansang Pilipinas. Ito yung ating compassion, yung ating malasakit. Pagmalain mo yung 24 na senador sa bansang Pilipinas. Alisin mo, Lord, ang pagkabahagi. Yung mga fake news, alisin mo. Kasinungalingan, alisin mo. Out! Labas! Demonyo ka. Di pagkilala sa pagka-Diyos ni Jesus. Labas in Jesus' name. I rebuke in Jesus' name. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, I rebuke in Jesus' name. Kasinungalingan sa loob ng church, I rebuke in Jesus' name. Hindi pagtatapat sa Diyos, I rebuke in Jesus' name. I pray, Lord, pagpalain mo yung aming Supreme Court na magkaroon ng tamang desisyon. Dahil ito yung aming kompasyon para sa akin, sa aming bansa. Alisin mo lahat yung kompromiso sa aming bansa. I rebuke kompromiso. Labas in Jesus' name. Inatapong kita sa kalalibang walang hanggan. Out in Jesus' name. Pagpalain mo ang pagkakaisa sa isipan namin. Ipagkaloob mo ang aming presidente, vice president, mga senador, mga party list, mga congressman, mga gobernador, mga mayor, mga konselo, mga kapitan, magkaisa sila. Alam namin at isipan. At ikaw, Lord, ang magtatagumpay para sa lahat. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw ang malakas. Ikaw ang magdadala ng magtagumpay para sa lahat. Bigyan mo sila ng karunungan. Kahit tama ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Sa pagtugo mo namin, I declare na ikaw ang magdadala ng tagumpay sa aming bansa. Ang kaligtasan ng mga Pilipino, hihingi ko rin, Panginoon. Pagpalain mo sila lahat. Lahat
at tagapanood, tagapakinggan sa YouTube, sa Facebook, sa Internet. Tayo papawid. Paabot natin yung 6 na kontinente. Africa, Asia, Europe, North America, Oceania, South America. Paabot sila ng iyong mga salita. Palayain mo ang mga makasalanan. Yung mga may bisyo, palayain mo, Panginoon. Dahil nakakasira lang yan ang kalusugan namin. Ngayon pa lang, ibukas niyo ang inyong isip at puso na magkaroon kayo ng pangalaya habang hindi pa huli ang panahon. Paano nagtatanim ka ng bumba sa iyong katawan na dating ang panahon? Yan ay sasabog at magdadala ng karamdaman sa iyong katawan. Salamat po, Lord, sa kagalingan, sa kaligtasan, sa himala, sa kalayaan. Pagpalain mo kami lahat sa umagang ito. I-bless mo ang iyong salita sa hapong ito. Pag-isahin mo ang aming puso at kaluluwa. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa iyo, Lord, ang katagumpayan. Sa iyo ang kalulatian. Sa iyo ang karangalan. Sa iyo ang kapurihan. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.